Magandang araw sa ating lahat, no? Muli, nandito na naman tayo. Salamat sa Diyos, no? Ngayon, sasagutin ko lang yung katanungan ng ating kabes na si Sir Mando. Ang tanong niya kasi, po, no? Medyo mababa po, no? Pero ito yung tanong niya. Tanong niya kasi kung ano yung jewelry na may tatak na urig, no? Urig. At wala na ba raw mataas na uri nito kasi siguro lagi na encounter ito ni Sir Mando na 16K. No, kaya nagtatanong siya kung wala na ba raw mataas na uri nito. At saang bansa ito galing? Bakit walang stamps, walang purity na katulad ng iba nakalagay 18K or 750, ano po. Ngayon po, no, yung jewelry na yan, best, ako rin, lagi ko na-encounter yan nung ako'y nasa pawn shop. Bilang appraiser, familiar ako sa ganyang klaseng jewelry. No, kaya yung jewelry na yan, dahil araw-araw kong na-encounter yan, kasi sa yung branch ko ay may kalakasan, kaya laging meron akong na-encounter na ganong klaseng mga jewelry. Usually po, nakikita ko yung mga ladies ring, gents ring, yung jewelry na ganyan, no? Pero, hindi pa inabot sa akin yan, nakita ko lang agad. Agad-agad, nalalaman ko or meron na akong hilala na urig to na jewelry. Kasi po, bakit no? Kasi, gaya na sinabi ko, ang isa sa mga technique ng pag-appraise kasi, kasama ang color, yung craftsmanship, dapat familiar ka yung lang yung mga color din, kung Saudi ba ito, kung locally made ba ito, or anong klaseng jewelry, So, kung yung ring kasi, para sa ating lahat ng mga kabes na rin, yan ay locally made. Kasi sa tagal ko po sa pawn shop, wala pa po akong na-encounter o nalaman na ang orig ay imported. Hindi po imported yan. Yan po ay locally made. Yan po yun ay galing dito sa may bandang Bulacan. Kasi yun yung nanguna yung pagdating sa mga jewelry, Bulacan, yung mga paggawa ng mga jewelry, yan, nanguna yung Bulacan. Maraming gumagawa dyan sa Bulacan. Ngayon, yung orig na yan, kung locally made yan, so, wala tayong nakakita dahil sa tagal ko nang nag-appraise ng jewelry, wala akong nakitang urig na stamps niya ay urig na may purity siya or may nakalagay kung anong kilatis. Wala po. Lahat po yan ay 16K. 16K po lahat yan, best. Ngayon, isa sa yung sinasabi kong color, kahit di ko pa hawak, iabot pa lang sa akin ng isang customer ko, mayroon na akong hilalagad na orig. Kasi ang kulay niyan, yung mga orig po ay pale yellow. Ibig sabihin po, yung kulay niya ay parang maputla, or maputla talaga dahil pale yellow po yung kulay ng orig na tatak. Lahat po yan ay 16K. Kaya nga po ay yung iba na mga, usually kasi yung na-encounter ko mga 16K na katulad ng orig, mga pale yellow din. Karamihan ng mga pale yellow, nagkaroon ng dinagdagan kasi nila na yung alloy, kaya ganun ang nangyari, na nagiging 16 siya. Hindi ko lang alam kung bakit ginawa yun nila yung jewelry na yan, bakit hindi sila naglagay ng purity. Sa mga baguhan kasi, yung mga bagong nag-a-appraise, yung bagong natuto sa pag-a-appraise, pwede silang ma-over-appraise, pwede rin silang ma-under-appraise. Lalong-lalo na pag hindi nila alam yung pag-appraise sa 16K. No, best, no? Kasi pag kiskis mo niyan, sa Blackstone, pag hindi ka sanay, maaaring mapagkamalan mo rin na 18K. Kung hindi ka sanay, Pero sa mga eksperto, alam na nila agad yan, na 16K yan. Sa kulay pa lang, best, sa kulay pa lang. Pale yellow ang karamihan yan,
Ngayon, ang mga ganyang jewelry kasi nakatulad niyang orig na nakatatak na kulay pa lang nalalaman mo na agad na mga 16K, no? Katulad yung orig na yan na 16K po talaga yun. Wala akong na-encounter dyan na 18K. Wala pa ako na-encounter na orig na 18K. Lahat po yan ay 16K. Ano ho? Best? Yung may mga katulad din ng ganyang kulay na wala naman tatak na orig, kinuha nila ang ng mga ng mga yung mga Chinese character, may nilalagay sila nakadesenyo din sa ibabaw na Chinese character, ano? Yung mga kinuha ng mga design, yung overlap din. Pero malalaman mo yan na hindi siya tunay na 24K, yung may tatak na 999. Yung iba kasi, yung nandadaya dyan, bukod sa orig ang nilalagay nila, naglalagay din yung iba ng para mapagkamalan mo siya na mataas ang uri. Paring mapagkamalan mong 22 or 24K. Kasi ang kinuha nilang design ay yung mga Chinese design. Kasi 'di ba yung mga Chinese gold ay karamihan naman diyan ay mga 999 ano ho. So malaman mo naman yan pag pale yellow, nakikita mo maputla yung pagka-yellow niya at kahit ang design niya ay Chinese design or parang yung kinuha lang disenyo ng matataas ang uri. Pero i-bend mo siya, alam mo na agad, matigas po kasi ang 16K. So pag 24K, pag may hinala ka na agad, dahil pale yellow sila, ako hindi ko na binibend dahil alam ko na agad eh. Alam mo, sa tagal ko na nag-a-appraise, no? Pero sa mga baguhan, i-bend mo lang siya, pag 24K po kasi malambot po yan. Kaya kahit ang design niya, yung mga overlap niya o overlap na ring, no? Design niya ay Chinese at matigas naman tapos maputla. Yan po ay mga locally made na mga 16K lang po yan. Best, no? Kaya sa tagal ko sa pawn shop, wala pa ako na-encounter na mataas ang uri dyan. 16K po yan. Wala lang silang nilagay na purity. Hindi ko lang alam kung anong reason nila. Yung ring po kasi, hindi yan stamp sa purity, no? Yan ay maker's stamps. Best, no? Yung nakita mong ring, maker's stamps po yan. No? Yun lang po ang gusto kong kasagutan kay Sir Mando at sa lahat na rin na nais magtanong tungkol dyan sa orig na tatak. Best. Wala lang akong picture na pinakita sa inyo dahil wala akong makita yung dito lang, nandito na ako. Wala akong makita ganun. Sa Manila ako, madalas ko na-encounter yung nasa pawn shop pa ako. Best. Yun lang po. Maraming po salamat. Please subscribe for more tips and guides. Bye-bye.